Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Siyempre idol shoutout ko sa mga idol natin na nag-comment sa mga nakaraan nating video. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan mga idol. Shoutout sa inyo lahat at binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, tayo naman dating gawin pa rin at magkukwentuhan na may kaugnayan at may kinalaman sa mga pang-araw-araw natin nakikita sa ating kapaligiran. Ngayon din sa ating mga napapanood, sa ating kapwa mga vlogger na nagko-content. Kung napanood nyo mga idol nung nakaraan ng aking video, yung nagtanong sa atin na tungkol sa sistema ng mga kababalaghan, alam nyo mga idol, napapanahon talaga sa atin ngayon yung mga kababalagang kwento o mga kababalagang istorya. Dahil nga sa ating mga kapwa idol na mga vlogger na nagko-content ng mga kababalaghan. Pero siyempre mga idol, tayo naman bilang mga vlogger, na wala naman tayong pinipili na dapat nating ikwento o siwalat sa ating mga viewer. Dahil tayo naman tulad ko bilang isang vlogger, ang aking sistema puro kwento lang naman, di ba? Tama? At wala naman tayo ibang ginagawa kundi ikwento lang yung ating mga karanasan, ating mga nakaraan. At kaya nga lang sinabi ko sa inyo mga idol, tayo na sa larangan ng serbisyo publiko bilang mga lingkod bayan ng ating pamahalaan. Tulad ko na nasa lubod ng Pamayapa nitong aming barangay, kaligayahan ko na i-share sa ating mga kababayan at ating mga kabarangay, lalo sa ating mga viewer, yung sistema ng aming trabaho bilang mga lupon taga Pamayapa. Pero siyempre, shoutout ko na sa ating mga kapwa lupon dyan na nasiservisyo sa mga barangay naroon mga idol Kaya hindi sa ating mga butihing barangay captain, mga honorable barangay captain na siyang umahawak sa atin bilang mga lupon taga Pamayapa. Shoutout po sa inyo lahat mga idol. Ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito, kumbaga halo-halo istorya na to. Oo. At sana naman kahit paano may makuha kayong magandang impormasyon sa ating kwentuhan ito. Sana samahan nyo ako sa buong panahon itong ating video para may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Pero mga idol dudugtong ko lang doon sa mga nakaraang natin na yung nagtanong sa akin tungkol sa mga lugar na di umano may mga kababalagang nangyayari. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, hindi lang sa mga lugar, karsada o kung saan pa man, may mga nangyayaring kababalagan sa ating paligid. Nabanggit ko na nito minsan sa ating mga kwentuhan, huwag ka nang lalayo, sa loob lang ng inyong bahay, kung gusto mo makaranas ng kababalagan, ay malalaman mo yan. At yan mo rin malalaman mga idol kung ang bahay na inyong tinutuluyan o ang inyong bahay na tinitirahan, malinis at walang kung anumang mga elemento o espiritu na namamahay. Ganun lang kasimple mga idol. Kaya doon siya nagtatanong sa akin na totoo ba na kahit saan may mga nagaganap na kababalagan. Totoo po yun mga idol. Oo. Dahil nga nabanggit ko na rin sa ating mga nakaraang video na habang ang ating mundo ay mundo, nakakasama natin at nakakahalubilo natin ang kung ano-anong mga uri ng mga espiritu at mga elemento. Oo, lalo na kung kayo nag-out of town, nagpupunta kung saan, hindi may iwasan na makaka-encounter kayo ng ganyan. O lalo yung lugar na pinuntahan nyo hindi mo pa lubusang kabisado at kung ano mga istorya sa lugar na yan, ikaw mismo may encounter mo yan at masasaksihan mo yan.
kumbaga, may experience mo na yung lugar pala na yan ay may mga nagaganap na kung ano-anong kababalagan. Di ba? Tama mga idol? Kaya naman, tayo naman bilang mga vlogger, ang layunin natin na makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga mamamayan tungkol sa mga ating nasasaksihan at ating mga nagiging karanasan. Kaya nga, nang nabanggit ko kanina, ang paksa ng ating kwentuhan sa umagang ito ay halo-halo na. Oo, kung saan-saan na tayo makakarating. Di ba? Sana naman mga idol kahit na ganito lang ito yung lingkod, huwag niyong pagsasawaang panoorin ang ating mga video. Oo, kasi kahit pa paano, may mapupulot din naman kayo na mapapakinabangan nyo. Tulad na ikukwento ko sa inyo ngayon. Meron pangyayari kasi dito sa amin na tungkol ito sa aming trabaho sa larangan ng serbisyo publiko. May mga pangyayari kasi minsan sa bawat barangay, sa anumang barangay ito, nangyayari din ito na may mga complainant na nagre-reklamo, inireklamo ang respondent kapag ka nagkaharap-harap na sila at nasa harapan na sila ng mga lupod tagapamayapa na siyang mag-aayos ng kanilang problema, may mga complainant talaga na yung sinasabi na mataas ang ego o yung ayaw makipagkasundo o makipag-areglo doon sa kanyang mga nagiging respondent. Ngayon mga idol, ito advice ko lang sa ating mga idol dyan na nagpapile ng complaint. Sakaling magpapile kayo ng complaint mga idol, may kinalaman to sa inyong yung tinatawag na karapatan. Kasi akala kasi ng iba, kung ikaw nagfile ng reklamo at sa barangay lang, ayaw mo makipagkasundo at gusto mo makarating talaga sa mga kinaukulan yung reklamo mo at kung kayo magkaayos. Alam niyo ba mga idol ang kahalagahan ng barangay, nabanggit ko na to sa mga una nating video, huwag niyong i-ignore ang barangay kung saan man kayong barangay naroon. Kasi yan ang pangunahing makakatulong sa inyong problema sakaling kayo ay dumulog sa inyong barangay. Kasi ang ating punong barangay na bilang ama ng barangay, yan ang pangunahing tutulong sa inyo kung ano man ang problema na inyong idinudulog. Di ba? Tama? Kasi, halimbawa, away magkapitbahay, ang problema nyo, o yung kapitbahay nyo nakaalitan mo. Tapos napagsalitaan ka ng kung ano-anong masasakit na salita, normal nang nasasama ang loob mo at magagalit ka. Di ba? Tama? Ngayon, gusto mong gilagay sa legal ang mga pangyayari, itadaan mo to sa barangay. Irereklamo mo siya para magkaroon kayo ng formal na pag-aarap at pag-uusap tungkol sa sistema ng nangyari sa inyong dalawa. Ang advice ko ganito mga idol, halimbawa, nagfile ka na ng reklamo, pagkatapos ipinagharap na kayo sa barangay captain, kasi ang unang aano sa inyo sa reklamo mo, yung barangay captain, kasi yung tinatawag na first proceeding, mediation. Oo, imimediate kayo ng barangay captain, alamin kung ano yung problema nyo at pagkakasunduin kayo. Ngayon mga idol, ang payo ko lang kung halimbawa nakaharap na kayo ng kinaukulan, lalo sa harap kayo ng honorable barangay captain na nakakasakop sa inyo, ay magbigay galang kayo sa kanila. Lalo na kung meron kayong ibang mga kasama doon sa panahon ng paghaharap, ba't may kasamang kagawad o may kasamang o iba pa man na kinaukulang opisyalis ng barangay. Unang-una, kahit galit ka o masama ka mo, respeto. Number 1 ang respeto sa kapwa. Oo. Kasi kapag marunong ka rumispeto sa kapwa mo, kahit na medyo may pagkaharungas ang dating mo, pag bakit nang marunong ka rumispeto, paniniwalaan yung mga sinasabi mo. Di ba? Pero kung wala kang respeto, lalo sa iyong kapwa, ay walang mangyayari kasi imbis na kawaan ka at tulungan ka, ay baka kainisan ka pa dahil raskal na nga ang dating mo, wala ka pang respeto.
ano mangyayari sa sistema mo. Pero kahit classical ang dating mo at medyo maangas ang dating ng pananalita mo, kung marunong ka namang rumespeto doon sa kaharap mo, eh, may kahihinat na ng iyong problema. Pangunahing advice ko mga idol, kapag ikaw dumulog ng reklamo, kahit mabigat sa loob mo yung pangyayari o galit ka, hindi maiwasan sa tao minsan yung sinakbo ng galit, kahit may kaharap ng umiiral pa rin yung galit. Normal din yun sa mga tao. Pero tatandaan yung maigi, kapag may kaharap na kayo, lalo't opisyalis na ng inyong barangay ang inyong kaharap at inaayos ang problema nyo, konting galang. Oo, respeto. Magbigay respeto ka doon sa kaharap mo. Ngayon, pag ikaw kinakausap, sumagot ka lang. Ang sabi nga, kung anong tanong, siyang sagot. At kung ano lang ang reklamo mo, yun lang. Kung may mga nakaraan kayo nung una pa, na hindi kasama dito sa reklamo mo, hanggat maaari, huwag mo nang babanggitin yun. Kumbaga, past time na yun O di past na yun. Hindi mo na dapat isama yun dito sa complaint mo na kasalukuyan. Kasi, lalong gugulo ang program ng usapin kapag kung ano-ano pang idinugtong mo o sinabi mo doon sa harap ng ating barangay captain. At saka kasi ibabase din ang pagdinig sa inyong problema doon sa complaint mo, sa blatter, o kung nagpa-blatter ka man. Doon ibabase yung reklamo mo. At doon din ibabase ng barangay captain kung paano na kayo pagkakasunduin. Siyempre, priority una kang tatanungin ng barangay captain dahil ikaw ang komplainan. Pagka nakausap pa na ng barangay captain, tatanungin naman niya yung respondent base doon sa reklamo mo. O, di ba? Para matitimbang niya, mababalance niya kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. O, kasi sa totoo lang, huwag magagalit yung mga complainant. May mga complainant na kung minsan, kapag siniyasat ang pangyayari, yung complainant pa mismo ang may pagkakamali. Di ba? Ito, kukwento ko lang sa inyo kung bakit ko nasabi yan. Meron kaming hinawakang kaso, barkada sila, barkadahan. Oo. Ngayon, meron yatang may birthday, itong complainant, pinipilit niyang painumin yung isa sa tropa nila. Nagkataon yung tropa nila wala sa mood. Una, ang naging rason, masakit ang ngipin. Tandaan nyo mga idol, ano mang uri ng karamdaman mo, the best, pag ang ngipin mo sumakit, wala ka sa mood. May makipag-usap, wala kang sa mood makipag-usap. Kasi, iba ang ngipin pag yan ang sumumpong. Oo. Mainit ang ulo mo, halos kung maaari, ayaw mo may makausap. Ngayon, kinukulit niya ito. Pinipilit niya painumin. Ayaw ng tao. Dahil nga, may nararamdaman So, nakainom na at kumbaga, yung sinasabing malagihay na siya, kumbaga may tama na, kinulit niya ngayon itong barkada niya. Nakaupo sa isang tabi, although hindi naman kalayuan, nandiyan yung tropa, nandito lang siya, kasi parang isang compound sila Pinuntahan niya yung tropa niya na nananahimik sa isang tabi, kinukulit niya ang painumin. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino itong mga ito para sa kapakanan naman nung pangyayari. Ngayon, siyempre nga, may karamdaman yung tao, ayaw. Ang ginawa niya, hinablog niya sa ganito, pinipilit niya, pag hindi mo ikainin to, bubuhos ko sa ulo mo to. So, sa madalit sabi, yung banta niyang ibubuhos, ginawa niya, binuhos niya sa ulo ng tao, yung alak. May mga tao na pag nakainom talaga, yung sinasabi na nanghihiram ng tapang sa alak. Tandaan nyo mga idol, huwag kayong manghihiram ng tapang sa alak. Bakit? Walang ibubungang maganda yan. Mas maganda yung tapang mo normal, gamitin mo sa tama. Hindi yung gagamitin mo yung tapang mo sa walang kabuluhan at pagmumulan ng gulo. So, ganun nga nangyari.
siyempre yung tao, binuhusan mo ng alak, may karamdaman na nga, napundi. Oo, napundi. Tumayo yung tao, at hindi nakapagpigil, ay marunong pala ng martial art. Pagtayo ng tao, akma niya pang iaano yung baso doon sa tao, nadampot yung kamay niya, naijudo siya, naihampas siya sa isang tabi, nagkablakay. So sa madaling sabi, nagkaroon siya ng damage. Oh. Nung ganun nangyari, inawat naman ng tropa. Pagkatapos, siguro, naisip-isip niya na agabyado siya, nagfile ng reklamo sa barangay. Nung mag-file siya ng reklamo sa barangay, at nung dumating na sa amin yung kanyang reklamo, dahil hindi sila nasikaso ng aming barangay captain, dahil may importanteng transaksyon yung aming barangay captain, ibinato sa amin sa lupon. Oo. Nung kami nang sumawak, isa ako sa ang ginawa ko, tinanong ko muna siya. Sabi ko, ano nangyari? Bakit? Ano yung mata mo? Ay sabi niya, sir, kaya nga ako nagreklamo, tignan mo ginawa sa akin, no? Sinalay siya niya yung pangyayari, bakit siya nagkaganon. Hindi niya kinuwento yung buong katotohanan kung bakit siya nagka-black eye. Ang sabi lang niya, nagiinuman sila, nagkaroon sila ng konting sagutan nung kasama niya, sinuntok daw siya. Siyempre, yun ang salaysay niya. Siyempre, wala magsasalaysay na ipapahamak mo sarili mo, di ba? Sasabihin mo doon yung sa ikabubuti mo. So, okay na. Nung tanungin ko na yung respondent, kung totoo ba yung sinasabi ng complainant base sa kanyang reklamo, lumabas ang katotohanan, mga idol. Kinulit niya pala itong tao at may karamdaman. Oh, at ang sabi pa nung respondent, kung ayaw niyo maniwala sa sinasabi ko, sir, sa susunod na paghaharap, ipatawag niyo yung tropa. At yung tropa nakakaalam sa pangyayari. Tulungan mo si mama. Baka hindi nila nagluluto ako eh. Sige. Ngayon, ang nangyari ganito. Lumabas ang katotohanan na siya pala ang may pagkakamali. Oh. Yan, ganyan mga idol. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, hindi lahat minsan ng complainant ay tama. Nung masuri naming maigi yung pangyayari, lumalabas siya may pagkakamali. At siya nag-provoke ng gulo. O, ngayon, ang tanong mga idol, sino nasa katiwiran at sino ang wala sa katiwiran? Pero siya ang complainant. O, di ba? Kaya nung imukin namin sila na magkasundo, kasi sinisingil niya ng danyos yung tao eh. Malaki na gastos niya sa, sa black eye niya eh. Plus, hindi siya nakapasok ng ilang araw eh. Sabi mo, pati yung araw na hindi niya pinasok, hinihingi niya ng danyos. O. Pero, hindi siya magkakaganon kundi sa kalukuhan niya, di ba? Tama? Ngayon, yung tao, sabi naman sa kanya, willing ako magbayad sa'yo. Pero kailangan, aminin mo yung pagkakamali mo. Oh. So, madalit sabi, nagkasundo sila, nung bandang huli, siguro sa hiya niya, hindi na rin siya humingi ng danyos. At sa harap namin, nag-areglo silang dalawa para mga batang nagyakapan, tingin ng dispensa sa isa't isa. Ganon mga idol. Kaya sinishare ko lang sa inyo yung aming sistema kung paano kami mag-handle ng kaso. Sa totoo lang, priority talaga ang complainant. Oo. Pero, hindi lahat ng complainant nasa tama. Tulad nga nung ganung pangyayari. Sa madalit sabi mga idol, natapos namin yun. Naayos namin, na-areglo sila. Oo. Ano man nang uli, wala na siyang danyos na hiningi. Di ba? Tama? Kasi inabot na rin siya ng iya eh. Aminado siya eh. Kasi sabi ng tao, babayaran ko lahat ng danyos. Aminin mo lang na sa'yo nagmula ang gulo, hindi sa akin. Yun. Pero mga idol ha, kinuwento ko lang sa inyo yung mga ganong sistema ng pangyayari para magkaroon naman kayo ng konting idea kung sakaling halimbawa at may mga pangyayaring ganyan. Kasi kailangan sinusuri mo maigi. Kaya ka nga nandyan para suriin nyo yung mga pangyayari. Okay no ha, salamat ng marami sa maikling kwentuhan natin ito at sinamahan nyo ako. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section at kung may mga katanungan kayo.
At kung may mga nais kayong malaman pa tungkol sa sistema ng lupon tagapamayapa o yung tinatawag na katarungan pambarangay, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod pang video. Bueno ito po muna inyong lingkod, si Boyet ng Vlogs TV. Pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!